Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw ko na Totong. Nasa mahigit 30 anyos na. Isa akong manager ng isang supplier sa may bandang Binyan. Pero tubong Kabisayaan po ako. Lumaki ako sa my father's side sa isang liblib na nayon, sa Central Visayas. Hindi mawawala sa lugar ang mga kwentong aswang, manlalason, kulam at iba pa. Pero isa sa pinakapaborito kong kwento at tunay na karanasan ay ang mismong karanasan ng aking yumaong tiyo Piping sa kanyang asawang bantog ang angkan sa pagiging aswang. Noong kabataan ko ay iniiwasan po namin si Tiyo Piping kapag pumupunta o bumibisita ito sa compound namin. Takot na takot kasi ang mga kapatid niya na baka nahawa na ito ng kanyang asawang si Tia Miang. Siyempre baka aswangin kami o kung ano, di ba? Baka mayanggaw o baka mausog. Alam niyo na. Kaya nga humiwalay o napilitang magpakalayo-layo si Tiyo Piping at mas piniling magbukod malayo sa angkan niya dahil kay Tia Miang na siyang iniiwasan ng lahat. Ang sabi pa nga ng aming lolo ayon sa aking ama, hindi niya tututulan si Tiyo na mahalin o makatuluyan si Tia Miang. Basta't huwag lang magkalat ang babae sa angkan namin. Bagay na naiintindihan naman ni Tiyo Piping. Pero nang namatay si Tia Miang sa batang edad at umuwi ang Tiyo Piping, agad na pinagamot at pinatingnan ito ng mga kamag-anak. At nang makasiguradong normal ito, muli itong tinanggap na parang walang nangyari. Hanggang sa tumanda ito at nanatiling si Tia Miang lamang ang una at huling minahal nito. Hindi na nakapag-asawa o nagkaanak man lamang. Bali para sa mas ikakaganda ng detalye ng karanasan, kagaya ng ibang sender mo ay ililipat ko sa point of view ni Tiyo Piping ang kwentong ito. Itong mga detalye ay base na rin sa pagkakakwento ng aking ama, mga tiyuhin ko, lolo at lola at ni Tiyo Piping. Noong mga buhay pa ang iba sa mga ito. Ako si Piping. Pinalaki akong kasama ng 8 kong kapatid na sa batang edad. Sanay na sa pagbabanat ng buto. Hindi naman lingid sa amin ang kung sino ang may angkan na aswang sa lugar namin. Sa totoo niyan, lumaki kaming may takot sa mga ito. At iwas din kami sa kanila kahit na wala namang sapat na ebidensya ang bawat isa sa amin pagdating sa kanilang katauhan. Hanggang sa magbinata na ako kahit na minor de edad, ay nakahiwalay na ako sa mga magulang at kapatid ko paminsan-minsan pagdating sa trabaho. Sa madaling salita ay lumawak ang mundo ko. Kung kani-kanino na ako sumasama at nakikisalamuha. Dagdag pa dito ay yung alam at marunong na rin akong uminom. Isang araw, nakatrabaho ko ang ilan sa mga kaanak na mga bantog na aswang sa lugar namin. Masipag sila, malakas, maliliksi sa gawain kahit na umaga pa. Kapag kumakain naman ay merong kanya-kanyang baon at kung magpapakain man ng boss namin, ay kumakain naman sila kahit papano. Sinilip ko yung ulam nilang dala isang araw nun at nakita ko naman na kamatis na hiniwa ito. May itlog na maalat, tapos isdang prinito. Literal na normal. Noong mga panahon kasi naman na yon, bihira lamang talagang swerteng makapag-ulam ng karne sa amin. Kumbaga, sosyal ka kung karne yung ulam mo. Kaya naman bihira ka lang makakita ng tao o ano na may baon na karne nun. Hanggang sa kung sino-sino nang may mga lahing aswang kuno ang mga nakakasama ko nun. Siyempre nag-iingat pa rin ako. Nagbubulsa ng luya, may dalang asin. Hindi ako nakikipag-away sa kanila. At higit sa lahat ay hindi ako kumakain ng alok nila
o kahit na anong inumin. Mahirap na, di ba? Wala namang masamang mag-ingat pero pansin ko na hindi naman sila nakakatakot kasama at hindi din naman iniiwasan ng ibang mga katrabaho namin. Sabi pa nga sa akin ng isa kong katrabaho, maigi nga yan kasi kilala kami ng aswang para kung gabihin man kami, hindi kami aanuhin kasi nga katrabaho namin yon. Dahil siguro sa kawalan na lamang din ng sapat na ebidensya at karanasan, nabawasan ang takot ko sa kanila. At ito din ang dahilan kung bakit nabighani ako kay Miyang. Si Miyang ay apo at anak ng isa sa mga kilalang aswang sa baryo namin. Tsaka ayoko magpaka-ipokrito pero mahilig ako sa magaganda. Siyempre kahit hindi ako kagwapuhan, kung ang magiging asawa ko naman ay makakatuluyan ko, maganda. Abay, heti dun na ako, di ba? Nag-aaral noon si Miyang noong makita ko siya habang binabaybay namin ng kalabaw ng mga magulang ko ang daan pa uwi. Maganda, yung kaputian niya ay dulot ng pagiging putla ng balat niya. Parang anemic. Makintab ang buhok na akala mo palaging sinusuklayan ng langis ng niyog. Tapos ang suot nito, laging mahahaba. Parang yung mga suot ng mga madre. O kung hindi man, nakapalda ito. Napag-alaman ko noon na tinatapos lamang nito ang kanyang high school at hindi na ito mag-aaral pa. Kumbaga, may sapat lamang na alam. Nang malaman ko na pinsan ito ng isa sa naging katrabaho ko, ay hindi ko man lang kinesyon ang katotohanang kilalang aswang ang lahi ng katrabaho ko na yon. Mas naisip ko kung paano mapalapit kay Miyang. Naging magkaibigan kami ni Miyang at nang matapos siya makapag-aral ay nagsimula na rin siya magtrabaho o magbanat ng buto. Nung una, itinago ko ito sa aking mga magulang at kapatid. Pero kapag may mga trabahong alam kong naroroon itong dalagang ito, talagang sinusuong ko yon. Nagtataka na nga yung mga magulang ko dahil kahit pa umabot sa 7 bayan, talagang pumupunta ako, Sir Seth. May mga pagkakataon na inaangkas ko si Miyang sa bisikleta hanggang sa kanila. Yun ay kapag maliwanag pa. Dahil minsan kapag inaabot ng dilim ay hindi na ito pumapayag na pumasok pa ako sa bandang kanto nila. Magpapababa na lamang yan sa kalsada at maglalakad. Hanggang sa magkaroon na ako ng lakas ng loob. Isang araw, habang nagliligpit kami para umalis na sa trabaho, tinanong ko si Miyang kung may nanliligaw ba sa kanya. Natawa-tawa ito at sinabing wala daw nagtatangka. Sabi ko, jackpot. Mula noon ay talagang hinatid sundo ko na si Miyang hanggang sa mahalataan niya ito. At mula noon, napatanong na lamang sa akin kung ano ang ginagawa ko. Sinabi ko sa kanya na nanliligaw ako. Walang sinabi si Miyang kung pwede o hindi. At hindi din naman siya naging mailap sa akin. Pero magmula nang ipaalam ko yon, may mga karanasan na akong hindi ko maipaliwanag. Isang hapon, matapos kong maibaba si Miyang sa may kalsada papasok sa kanila, ay diretso ko nang tinahak ang kalsada. Habang nagpapatiyak, napapansin ko na para bang hirap na hirap akong hatakin ng bisikleta ko. Yung tipong para akong paakyat sa bundok habang nagpapadyak pero patag naman talaga yung dinadaanan ko noon. Maya-maya pa, nakarinig na ako ng mga paang mabibilis na naglalakad na para bang nakikipagsabayan sa akin. Nung una ay hindi ko na lamang ito binigyan ng pansin pero nang maramdaman ko na tila ba halos sumasabay lamang ito sa bisikleta ko at may naririnig na akong malalalim na paghinga. Huminto ako at lumingon nun. Wala akong nakita. Hindi ako kinakabahan kahit na walang katao-tao.
o bahay sa kahabaan ng parte ng kalsada na yon. Hirap na hirap talaga akong ipadyak ang bisikleta ko. Kahit anong gawin ko ay hindi ako makausad. Hanggang sa walang ano-ano, bigla na lamang akong nakaramdam ng may dumampi sa bandang leeg ko. Para itong mahaba na malambot na mamasa-masa na kung ihahambing ko ay parang bimpo na basa. Wala namang kapunuan doon sa kalsadang yon. Pagkadampi noon sa leeg ko ay talagang humagod ito papunta sa likuran ng tenga ko. Dali-dali akong tumigil para hampasin ng palad ko yun, pero wala akong naabutang bagay. Tanging talsik lamang ng malapot na basa sa leeg, kasabay ng parang may malaking pamaypay na bigla na lamang humampas sa taas ko noon at humagibis palayo. Nang amuyin ko ang basang yon, amoy laway na para bang galing sa basurahang may nabubulok na mga pagkain. Sa takot ko ay dali-dali ko nang tinulak ang bisikleta at kahit parang mabigat pa rin ang pakiramdam ko, tinulak ko ito ng patakbo. Nung bandang pakiramdam ko ay gumaan na ang yapak ko. Napasakay na ako sa bisikletang yon. Humarurot pa uwi. Dali-dali akong naghugas noon. Sabi pa nga ni Tatay himala Dati kasi pag uwi ko, wala nang hugas-hugas, Sir Seth. Diretso pasok sa bahay. Kain, tulog. Ikinuwento ko ito sa kanila. Doon ko napag-alaman na alam na pala nila ang paghahatid ko kay Miyang. Ang sabi ni Nanay, baka daw binabagat na ako ng mga kamag-anak nito. Baka sa susunod, ako na ang uulamin nila. Matawa-tawang natatakot ako kahit papano. Siyempre, kung totoo man yun, di ba? Pero siyempre, hindi ito nagtatapos doon. Palagi ko na lamang nararamdaman magmula noon na para bang may nakamasid sa akin. Kapag umuwi ako at matapos kong mababa si Miyang, bigat na bigat ako sa sarili ko. Maski sa bahay kapag gabi na, lalabas lamang ako. Pakiramdam ko may nakatingin na sa akin noon. Isang partikular na gabi, mga pasado 8:00. Inutusan ako ni Tatay na kunin yung ihaw na pinaluto niya umano sa nagtitinda sa dulo ng barangay noong pauwi siya. Nakalimutan niya nga umano yon at naaalala na lamang nang dumating ang mga kumpare niya para mag-inuman sila. Dala ko ang bisikleta noon. Papunta doon ay dumaan ako sa likod na kalsada. Wala masyadong kabahayan at mapuno pero nagdudugtong ito sa dulo ng kalsada na mas mabilis makarating sa kabila. Wala pang mga aso na hahabol sa'yo. Habang nagpapatiyak, meron akong napansin sa bandang unahan, sa malaking puno ng mangga. Itong puno ng mangga na ito sa sobrang laki ay yung sanga niya umabot na sa kabilang parte ng kalsada. Kumbaga kung titingala ka ay makikita mo yung sanga niya sa gitna ng kalsadang yon. Sa malayo pa lang, may naaaninag na ako na damit doon sa taas. Puting-puti kasi ito. Hindi ko alam kung sinasadya ba nitong magdamit ng puti para manakot doon. Nandun ito sa sangang yon. Nasa taas. Pero nakaharap sa akin. Nakatayo lamang ito doon sa sanga na parang baliw nun. Nagkunwari akong hindi ko siya nakikita. Palapit na ako doon nang bigla na lamang itong umupo mula sa sanga. Ipinihit ang katawan. Pagkatapos ay humiga ito hanggang sa ang mga paa na lamang niya at tuhod ang nakaipit sa may sanga. Pabaliktad itong humarang na nakaharap sa akin noon. Nang lumaylay ang napakahaba nitong buhok at inunat nito ang mga kamay na gusto akong abutin. Dito na ako napasigaw.
At dahil sa mabilis ang takbo ko ng bisikleta at tingin ko ay hindi na ako makakapagpreno, iginilid ko ang bisikleta hanggang sa dumiretso ako sa may kanal na mabuti na lamang at hindi ganun kababa. Nakapagpadyak pa ako palagpas nun. Napalingon ako sa kanya at nang makita kong hindi niya ako abot, bigla itong bumalik sa puno ng walang kahirap-hirap. Gumapang ito. Niyugyug ang sanga ng mangga. Hindi ko alam kung tumalon ito o kung ano dahil hindi ko na ito nilingon pa. Dali-dali kong hinarurot ang bisikletang yon hanggang sa makarating sa pinakakalsada. Hindi ako tumigil. Nakarating ako doon sa bahay ng nag-iiyaw. Napansin pa nila na putla ako pero sabi ko kako, wala yon. Nung makuha ko yung pinapakuha ni tatay, hindi agad ako umalis syempre. Talagang naghintay ako ng pauwi na ibang tao nun. At nang makita ko ang isang kumpare ni tatay ay inangkas ko na ito. Doon kami dumaan sa main road. Pagka-uwi, talagang hindi ko maikwento sa aking ama ang naranasan sa takot na baka mamaya pagbintangan na naman sila Miyang. Dumiretso na lamang ako sa loob pero naamoy ako ng mga kapatid ko. Naamoy din pala ito nang umangkas sa akin pero hindi sinabi sa akin nun. Sa tatay ko binanggit. Amoy laway umano ako na mabaho. Basang-basa ba naman din ang pawis ang katawan ko at damit kaya hindi ko alam na may amoy na palang ganun sa bandang likuran ng damit ko. Dahil siguro sa true love at kahit kinukutuban ako na may kinalaman ito sa panlilikaw ko kay Miyang, hindi pa rin ako tumigil nun. Noong mga panahon na ito, hindi din ako nagdadala ng mga panangga, maliban sa barya sa bulsa. Huminto akong magdala ng luya o asin dahil pansin ko na kapag ganon, maski bawang, pakiramdam ko ay napipilitan lamang dumikit si Miyang sa akin. Kumbaga, hindi siya makadikit at palaging irita ang mukha, kahit na pinipilit nitong maging mabait. Pero mula nang wala akong dala ay dikit na dikit naman ito sa akin. Hanggang sa isang araw, habang hinahatid ko pa uwi si Miyang, bigla na lamang itong nagpababa kahit na medyo may kalayuan pa ang kalsada na papasukin ito. Siyempre hindi ako pumayag kasi malayo pa eh. Kahit galit ito o naiinis, talaga pong hindi ako pumayag nun. Buti sana kung may kasabay siya na iba at may sasakyan na iba. Tsaka malapit na rin naman kami sa kanto. Yun pala, nang makarating na kami doon sa may kanto nila, nakatayo sa hindi kalayuan ng isang babae na kung ako ang tatanungin. Parang nasa 40 anyos. Maganda, balingkinitan, napakahaba ng buhok. At sa unang tingin pa lamang ay hindi ko maikakailang kamag-anak ito ni Miyang. Nasa kabilang kalsada pa ito noong una ko siyang makita. Pero nang papalapit kami ay bigla na lamang itong nasa parte na ng kalsada kung saan kami banda. Sabi ko kay Miyang, sino yan? Diniretsa naman niya akong sinagot ng nanay niya. Siyempre napalunok ako noon sa kaba. Hindi dahil sa isiping aswang sila pero siyempre hindi naman alam na naniligaw ako eh. Bukod pa doon, meron akong napansin. Yung suot ng nanay niya, pamilyar. Parang kasing suot ng nilalang na sumampa sa may mangga. Pero hindi ko na lamang inisip yon. Alam ko, pangit yung nasa mangga eh. Etong nanay ni Miyang, pwede pa sila ng tito ko magkatuluyan eh. Nung huminto ako ng bisikleta ay kaagad akong bumaba doon. Matapos alalayan si Miyang at bumati sa nanay niya. Malalim tumitig ito. Kala mo, mata ng ribulto ng santo. Magmamano sana ako pero iniwas niya yung mga kamay niya na napansin ko nga na yung mga daliri niya ay medyo marumi nun. Parang binabad sa uling o sa dagta ng pusit.
Magkasing amoy sila ni Miyang kapag hinahangin ang buhok. Hindi ko alam kung nananadya siya nung sinabi niyang kakausapin niya sana ako noong nakarang gabi. Kaso ay hindi ko siya pinansin. Binilisan ko pa umano ang pagtakbo ng bisikleta. Hindi ko alam ang isasagot ko noon. Mabuti na lamang at sinaway ako ni Miyang. Ang sunod nitong tanong ay kung bakit hindi ako pumupunta sa kanila. Dahil pabibo ay sinabi ko na lamang na hindi pa kasi ako sinasagot ni Miyang. Tuwid ang mga salita nitong nagsabi ng paano ka sasagutin? Hindi ka namin nakikilala. Tinitigan nito ang anak. Sabay sabi ng pautos na imbitahin mo to sa isa sa mga hapunan. Gusto namin siyang makilala. Isang gabi. Alam nyo, parang huminto yung pagdaloy ng dugo ko sa utak nang sabihin niya sa akin ni Miyang. Sa iba, matutuwa ka kapag inimbita ka pero bakit gabi, di ba? Bakit hapunan? Ano yung hapunan? Ako kaya? Ang malala nun, hindi ako makatanggi. Parang gusto ko nga nang itigil yung panliligaw kay Miyang Kaso ang problema naman baka mamaya isipin nila pinaasa ko yung anak nila tapos aswangin ako habang buhay. Nakita kong ngumiti ng may konting paghingi ng pasensya si Miyang. Sabay tanong sa akin kung ayos lamang ba. Ngumiti ako ng pasimangot at ang gusto ko sanang sabihin ay hindi pero bakit ako napatango ng hindi ko kontrolado. Bago umalis sa mag-ina, sinabihan pa ako ng nanay niya na sabihin mo ng ilang araw bago ka pumunta sa bahay para maitago namin ang dapat naming itago. At saka iho, kung maaari ay ikaw lang muna. Gusto namin, ikaw lang mag-isa. Napalunok na lamang ako ng laway nun habang tinitingnan ng mag-ina na pumapasok ng kanto na para bang nakalutang lamang ang mga ito sa hangin.